Welcome sa Lantaw TV at ngayon po ay isa-set up natin yung FusionLab LAN Sub Vendo. Ito po ay compatible sa Pisofy, OneFi, Adobe Soft at LPB. Ito po yung kanyang board, napakalinis at napakasimple lang na hindi po tayo mahihirapan na i-set up yung ating LAN Sub Vendo. Ito po yung kanyang switch, kung ano po yung ating system OS. Yung buton dito sa gilid, ito po yung kanyang setup. Kung kayo ay OneFi o kaya naman Pisofy or Adobe Soft or LPB. Gumawa na din po ako ng wiring diagram dito na layout. So pwede nyo pong i-post yung video ito at i-screenshot para mayroon po kayong guide. Ito naman po yung lalagyan natin ng wiring at saka yung reboot dyan ay i-disregard na po natin. Kung mayroon po kayong button, pwede nyo pong yung gamitin. Mayroon din po tayong extra dito na 12 volts kung sakaling masira yung 12 volts ng coin slot at saka yung LED. Mayroon din ditong nakalagay na status indicator. At dito ay mayroon ding insert coin indicator. Ito po yung ating Wemos D1 ASP8266 at yung W5500 Ethernet network module. So ito naman po yung settings natin para sa OneFi. So ilalagay lang po natin sa software at saka reboot para sa ating Pisofy operating system. Kapag magkaroon po ng problema yung ating mga module katulad ng W5500 Ethernet network module, so available po ito sa Shopee. So plug and play lang din po ito. So isasalpak na lang po natin. At saka yung ating Wemos D1 ASP8266. So ito po siya. So ilalagay ko na lang po sa description yung mga link nito. At saka yung mag-flash nito ay papakita ko na lang dito sa video mamaya. At option na din po yung L-spacer kapag bibili tayo ng LAN Sub Vendo kit. So ngayon ay maglalagay po tayo ng wire gamit yung ating flat screw. So luwagan muna natin itong mga screw na to. Hindi ko na po ginalaw yung para sa reboot. So depende na po niyan sa inyo kung lalagyan nyo ng reset button. Yung negative or ground ng coin slot dito po natin ilalagay. So mayroon namang mark dito na ground. Kapag hindi naman gumana yung ground dito ay pwede nyong ilagay sa ground ng LED. Next ay yung positive line or yung red ng coin slot. Kung sakaling magkaroon ng problema dito, pwede po nating ilagay dito sa LED na 12 volts. Sunod ay yung coin slot signal, yung white. Yung gamitin nyo na wire dito ay hindi yung China made, dapat yung matibay. Next po ay yung ating LED lights. Pwede po kayong gumamit ng running lights. Kapag tatlo lang po yung wire nito ay isa lang po yung gagamitin natin para sa negative. At saka yung dalawa naman ay yung sa positive line. So para sa coin slot at saka yung sa standby na LED. So ito po yung standby na LED. Yung unahin po natin dito, yung ground, may nakalagay naman pong ground dito. Next ay yung kanyang positive line. Pagkatapos ay ilalagay natin yung positive para sa LED lights ng coin slot signal. So kapag magpipindot po tayo ng insert coin ay ito yung iilaw. Bali power cut na din yung ating coin slot dito. So sabay po silang mag-o-off or magsa-shut off pagkatapos natin na mag-insert coin. Yung gamit ko nga palang power adapter ay yung 12 volts 3 amperes ng Huawei original po ito. Meron po kasing mga adapter na kulang yung amperes. So pwede na po itong 3 amperes. So ayan, pagkasaksak po natin ay umilaw yung green. Yan po yung standby mode na LED. Ito po yung ating AdLink UTP cable na 3 meters. Pwede naman po kayong gumawa ng inyong LAN cable or pwede rin po kayong bumili. Dito naman po sa LED lights, pwede po kayong gumamit ng running lights. So yung ginamit ko kasi is for demo purpose lang. So ayan, nakakabit na po yung ating LAN cable at saka yung ating coin slot
wala pong ilaw. So isi-set up po natin yan sa ating cellphone. Yung ating LAN ay umiilaw na, papunta po yan sa ating switch, network switch or router switch. Yan. At yung gamit ko ay Raspberry Pi at yung ating Fusion Lab custom board, yung may power on delay. So review lang po tayo. Itong wire na ito ay papunta sa ating coin slot. At saka ito naman yung standby mode ng LED lights natin. At ito naman po yung LED lights para sa coin slot signal. Okay, dito naman po sa ating Vendo, sa ating system. So i-click lang po natin dito yung edit. At saka dito sa Vendo name. So depende na po sa inyo yan kung ano po yung pangalan ninyo. At saka dito sa description. So gamitin lang po natin yung default. At saka dito naman sa configure, no, papalitan natin yung kanyang pin. Coin slot signal, naka D1 yung ating settings. Yung coin slot relay, naka D8. So save lang po natin at saka click natin yung apply. Yan lang po yung ating gagalawin dito sa Pisofy na settings niya para sa kanyang coin slot signal at relay. Ngayon naman ay papakita ko po sa inyo kung paano po mag-reflash ng ating Wemos D1 gamit po yung ating micro USB data cable. Para lang po ito sa Pisofy. So plug po natin. So ayan, na-detect po ng ating laptop. So pasensya na po, no, umuulan po kasi dito. So ito po yung instruction na na-download natin sa drive ni Pisofy sa kanyang mga image. So pupunta muna tayo dito sa device manager. Titingnan natin kung na-detect siya at kung ano siyang port, COM port. Okay, so sundan nyo lang po yung sa video. Kapag hindi siya na-detect ng ating system ay i-replug nyo ulit yung USB. So ayan, na-detect po ng ating laptop. So nasa COM4. I-open lamang po natin yung ating Node MCU flasher na 64-bit. Dito sa serial port, piliin po natin yung COM4. At saka dito yung firmware. So i-input natin dito yung latest. At saka dito i-check natin yung yes, wipe all data. At saka pindutin na natin yung flash Node MCU. So ayan, nagra-run na po yung ating flashing. So sandali lang po ito, no, mga 1 minute lang yata to. So medyo mabagal po yung ating tutorial ngayon kasi mayroon po kasing mga nagre-request na mabilis yung ating tutorial para sa mga beginner. Para sa mga nagre-request ng mga firmware or mga software ng ating Pisofy ay mag-comment lang po kayo sa baba at saka ilalagay ko din yan sa description. So ayan, tapos na po yung ating flashing ng Wemos D1 ESP8266. Siningit ko lang po yung video ito para sa mga hindi pa po alam na mag-flashing. Okay, proceed na po tayo sa insert coin. So ayan, detect agad yung ating LAN sub Vendo. So umilaw na po yung ating coin slot indicator at saka yung coin slot pagka pindot natin ng insert coin. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Albasan Piso Wi-Fi. Maaari mo nang simulan ang pagsusulit ng coin. Ang machine na ito ay tumatanggap ng piso 5 at 10 bago at luma. Iwasan din ang pagsusulit ng sabay-sabay at mabilis para mabilang ng maayos ang iyong barya. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Albasan Piso Wi-Fi. Maaari mo nang simulan ang pagsusulit. Okay, successful po yung ating setup. So pwede na po natin siyang ilagay sa ating box. So ayan na po siya guys, no? Nasa box na siya. Mas maganda po kasi yung LAN sub Vendo kasi pagkasaksak natin ng UTP cable sa ating router switch ay kaagad na nadedetect yung ating LAN sub Vendo sa system. Samantala yung wireless naman ay maghihintay ka ng mga ilang minuto para kumunik siya doon sa ating Wi-Fi ng ating Vendo. Maraming salamat po sa inyong panonood dito at pagtangkilik dito sa channel ng Lantaw TV. Sana ay nakatulong yung video ito para sa pag-setup nyo sa LAN sub Vendo, especially doon sa naka mini PC setup.
Okay, ito po yung Lantaw TV. I-click lamang po ang subscribe para sa mga bagong videos natin. So tapos na po yung ating video. Bye!